Wow, Sinatra. Welcome! This is your show, This is your life. AGT, Editing Goes Stopping, Season 2, Episode 22, March 16 and 2021. Tuesday night. Wow! Hindi po bago ang ating co-host. Nagkakamali po kayo kung akala nyo bago ang ating co-host. This is the magic of the formulation of Miss Anje Planera slimming diet. So, Anje, bumalik yung katawan mo, 20 years ago. So, bati ka naman sa mga ano mo. Good evening po sa inyong lahat. Yan. Pati boses mo, nagbago, So, ganun ba yan? So, pwede mo mga mag-comment, magtanong kung ano po yung slimming diet na ginawa, no? Sa loob ng, from ano ngayon, Tuesday, Friday, Sunday. Alam ko, nag-beach yan Nag-beach yan somewhere sa Batangas. Nadikya ka ba? Kaya ka naging ganyan? No? Kakaiba, no? So, pag may comment na, sasabihin namin kung ano yung sikreto. May comment na ba? May comment? Ayan po ngayon, Anje Planera version 2.0. Ayan. So, ano ba masasabi mo sa mama mo? Sabihin mo na sa mama mo, Mama, ayan. Ay, Mama. Hindi mo ako nakikilala, no? Ayan. Parang ibang tao, no? Inuulit ko po, may sikreto po formulation siya. Alam ko yata, ininom niya yung digya juice, no? So, ayan yun, no? So, ano pa ba nga natin? Ayan yun. Iba ang co-host, Crystal? Hindi po. Walang hindi po si Crystal yan. Yan po ay si Anje Planera version 2.0. Yan. Tawag yan naman, Miss Anje. Ayan. So, sabihin na nga natin to, si Crystal po yan, Rodrigo. Ay, hello ka naman, Miss Crystal. Hello po. And, bibigyan natin sila ng mga break, no? Para naman maging cause. Minsan, silang dalawa na lang yung tatapert. Wala na kami, no? Kami naman yung nasa likod ng camera. Para maganda naman, di ba? Okay. Again, it's a Tuesday. Lenten season pa rin po. So, Quaresma. Kaya nga, we opted and choose na every Tuesday po is mag-Bible reading tayo by the chapter. Believing, kasi po not only yung aral ng Diyos, kundi yung kaisipan mismo, no? Yung damdamin at puso ng Diyos. Ano ba yung gusto niya iparating sa atin through yung mga story of the chapter of the book of the Bible. Now, we are in Genesis, book of Genesis, chapter 7 and 8. Tama ba? Opo. Yan. Siya po yung talagang gumagawa ng mga invitation na nakikita nyo. Ngayon po, upgraded po siya, no? Co-host siya, di ba? Yan. Ano, masarap bang maging co-host? Medyo kinakabahan. Pinapawisan ka, tingin ko nga kamay mo. Ang lamig po, ang lamig. Pawis na pawis. Ayan, pati ang setting, amazing. Sabi nga din kanina ni Attorney, actually, katatapos ko rin lang po ng meeting kay Attorney, no? Tapos doon sa isang kaibigan natin ng membro ng PNP SWAT, no? Ayan, tinatanong po kung dalaga pa raw itong si Crystal. Ayan, so, may piano, may... Iba po, iba setup natin. Nasa Studio 10 tayo ngayon. Ayan. Yung isa Studio 5. Ito po yung mga smaller studio natin. Dito po sa AGT. Ayan. Siyempre, meron tayong pinaka-main studio. Yun po yun. Di ba? Yes po. Ayan. Ikaw nakikinig naman ng AGT. Ano masasabi mo sa AGT?
Ang ganda. Ang madami ka pong matututunan. Yan. Ang bihis mo, dalagang-dalaga, ha? Yan. Ang ganda ng suit mo, ha? Hello ka sa mama mo, tsaka sa papa mo. Hi, Mama. Hi, Papa. Hello ka sa module. Hi, Marjorie. Chill ka lang dyan, ha? At tigit sa lahat, hi kake, Kisha. Hi, Kila. Ayan. So, wala, anong sabihin natin? Maganda itong mga ano. These flowers and plants, no? Is brought to you by Sonia's Plantitas. For sale ba ito mga ito? Binili ba natin? Hiniram lang natin. Hiniram. How much is this? 100. Pag si Angelo nagbenta, 120. O 500. So, ito maganda. Ganda to. Ayan. Ito maganda sa lahat. Ito po yung maliit na pinya. Magiging pinya ba to? Okay. So, whatever it is. Okay. So, may mga tanong pa ba kayo? Magbabasa tayo ng Bible. Natapos tayo sa 5 and 6 o 7 and 8 ngayon. Yung 6, inatasan na si Noah na gumawa ng barko. Barkong hindi lumulubog. Di ba? Kaya naman pa muna si Cristala, pawis na pawis. Ito, hindi pa nagamit yan. Nakapunas ko lang sa kilig-gili yan. Hindi. Punas ka ganun. Yan. Ba't yung pinapawisan? Kinakabahan po. Kinakabahan ka. Yan. Kakabahan. Bati ka lang from time to time. Shoutout ka from yung subdivision niyo. Subdivision of Lagoon. Shoutout sa mga taga-Lagoon dyan. Artista na ako. Yan! Ang dami nanonood. Shoutout po sa mga nasa US, nasa Europe, nasa Asia, no? Iba-iba sa Middle East. So, China, Asia yun, ayaw mo pa? Asia yun, China. Niloloko mo ako tato birthday. Okay. So, parang maganda dito. Dito na kaya tayo. Okay, so susunod. Ano pang tawag dito? Yung mga taga-probinsya, no? From Mindanao, Visayas, tsaka sa north ng Manila, no? O ng Pilipinas. Kamusta po kayo? Welcome sa pagbasa po natin. Of course, sa Genesis, sinimulan natin yung book 1 and 2 about Adam and Eve, 3 and 4, yung sila Cain at Abel, 5 and 6, ito na po si Noah, no? At tapos ito na po yung nangyari about the Great Flood. Yan. Okay na po? Wala pa kayong tanong? Iba po yung Bible study natin compare sa iba. It is, ang belief ko po kasi is, God created yung book o yung scenario and narration ayon sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari para makita natin yung kaisipan ng Diyos, hindi yung kaisipan natin lahat. Ayan. May sandal ka daw kasi may sopa po in front ng camera. Yun, nakikita sila. Sandal maigi. Ayan. Okay. So, pwede na tayo. Siya po magbabasa na sa atin ngayon. Ang book story teller. Teller alay ba? Hindi naman. Bible yan. Hindi yan. The truth. Okay. So, alam niyo na ba? Alam mo na ba ate babasahin mo? Dire-diretso. Magpo-post ka. Baka maubusan ka ng hininga. Ayan. Abot mo na lang. So, kamusta po sa inyo? Singit ko lang po, no? Marami po nagpapasalamat sa Pray Over na gumaling from COVID, no? Positive po sila. Ngayon po, magagaling na sila. Nagpapasalamat po sila sa mga lahat po ng nagdasal. Pagpatuloy po natin ang pagdadasal para sa kanila. Tigit sa lahat, pagpatuloy natin ang pagdadasal para sa atin naman na huwag tayong mahawa na sa COVID. Okay? So, Genesis 7. Okay? Sasabayan mo lang ng konti, ha? So, ipipacing mo yung sarili mo. Okay? Pagbasa mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 7. Ba, Tagalog na Tagalog, ha? Kabanata 7. Anje, papalitan na kita. Kasi pag ikaw, chapter 7. Tagalog binasa, ito kabanata. Okay, sige po. At sinabi ng Panginoon kay Noah, lumulan ka at ang iyong buong sangbahayan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahon ito. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tig-7 ng lalaki at ng kanyang babae.
At sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa, ng lalaki at ng kanyang babae. Gayon din naman sa mga ibon sa himpapawid, tigpipito ng lalaki at ng babae, upang inatang binhing buhay sa ibabaw ng buong lupa. Sapagkat 7 araw pa at pauulanan ko na ang ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. At ang aking nilipunin ang lahat ng may buhay na aking nilikha sa balat ng lupa. At ginawa ni Noe ayon sa lahat ng inuutos sa kanya ng Panginoon. At may 600 taon si Noe nang ang baha ng tubig ay dumagsas sa ibabaw ng lupa. At lumulan sa sasakyan ni si Noe at ang kanyang mga anak, at ang kanyang asawa, at ang mga asawa ng kanyang mga anak. Dahil sa tubig ng baha, sa mga hayop na malinis at sa mga hayop na hindi malinis, at sa mga ibon at sa bawat umuusad sa ibabaw ng lupa, ay dalawang dumating kay Noe sa baha. Sa mga hayop na malinis, ay dalawang dumating kay Noe sa sasakyan, na lalaki at babae ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe. At nangyari ng pagkaraan ng 7 araw na ang tubig ng baha ay umapaw sa ibabaw ng lupa. Sa ika-600 taon ng buhay ni Noe, ng ikalawang buwan, sa ika-17 araw ng buwan, ng araw din yaon ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman, at ang durungawan ng langit ay nabuksan, at umulan sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. Nang araw din yaon ay lumulan sa saksakyan si Noe, at si Sem at si Cham, at si Japhet ng mga anak ni Noe, at ang asawa ni Noe, at ang 3 asawa ng kanyang mga anak na kasama nila. Sila at ang bawat hayop gubat ayon sa kanilang uri, at lahat ng hayop na umaamon ayon sa kanilang uri, at bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri, at bawat ibon ayon sa kanilang uri, lahat ng sari-saring ibon. At nagsidating kay Noe sa sasakyan na dalawa ang lahat ng hayop na may hinganang buhay. At ang mga nagsilulan ay lumulang lalaki at babae ng lahat na laman gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos. At kinulong siya ng buhay. At ang mga nagsilulan ay lumulang lalaki at babae na lahat na laman gaya ng iniutos sa Diyos sa kanya ng Diyos, at ikinulong siya ng Panginoon. At tumagal ang baha ng 40 araw sa ibabaw ng lupa, at lumaki ang tubig at lumutang ang sasakyan at nataas sa ibabaw ng lupa. At dumagsa ang tubig at lumaking mainim sa ibabaw ng lupa, at lumutang ang sasakyan sa ibabaw ng tubig. At dumagsang lubha ang tubig sa ibabaw ng lupa, at inapawan ang lahat na mataas na bundok na nasa silong ng buong langit. 15 siko ang ilalim na dinagsa ng tubig, at inapawan ang mga bundok. At namatay ang lahat ng lamang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ang mga ibon at gayon din ang hayop. At ang hayop gubat at ang bawat tigsisimusad na umuusad sa ibabaw ng lupa at bawat tao. Ang bawat may hinga ng diwa ng buhay sa kanilang ilong, lahat na nasa lupang tuyo ay namatay. At nilipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid. At sila'y nalipol sa lupa, at ang natira lamang ay si Noe at ang mga kasama niya sa sasakyan. At tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150
araw. At naalala ng Diyos si Noe Hindi, sabi mo. Ang salita ng Diyos. ang salita ng Diyos. Ito po ang kwento, tuloy-tuloy, walang period, walang kama. Kaya hirap na hirap, umasa. Kaya may kama para matulog. Okay, kaya po may kama to pause. Kaya po may period para malaman na tapos na yung sentence. Okay? Hindi dire-diretso. Kaya ka nahihirapan humingaming ka tubig. Okay. So, ito na po, bumahana, no? Actually, it takes, isa-summarize ko na lang po, it takes 1 year and 10 days, yung 40 days na ulan, at yung paghupa po ng baha. Okay. Gano'n po kalalim po yung baha po, no? Bakit? Hindi, feet lang, hindi cubic. Iba yung ano, check mo muna. Iba yung conversion, feet lang. Saan mo nakuha yun? Hindi ka na naman nagpaayo. Okay. Ano tawag doon? Ayan po. So, it takes 1 year. Ayaw ako pakinggan. Ayaw pakinggan. Ako lang po sandali, ha? Wala, na-delay na yung show. Sundin mo lang yun. Yun lang yung type. O, di ilagay mo. Iba na yung title niya. From Kalabaw, ginawang kabayo. Bakit meron Kalabaw kabayo? Parang gano'n. Okay. Well, anyways, 1 year and 10 days, no? Kasama po yung tawag dito. Yung 40 days na pag-ulan. Yung ulan po, hindi lang ulan yun. Kasi po ayon sa pagkaka-narrate, bumulwak yung tubig sa yung mga bukal. As in, sobrang spring, hindi po yung tumutulong, hindi bumulwak. No? Ganun din sinabi yung langit, bumukas yung pinto ng langit at bumuhos yung ulan. So, merong ulan, merong bulwak ng mga stream o yung bukal, no? So, yun po yun. Okay? So, anong tawag dito? Ang tagal po, no? 40 days, tapos it takes, kung paki-compute nga uli yun, minus mo 365, 75, minus mo yung 40 days. So, matagal humupa yung baha. Gano'n ba kalalim yung baha? From the top of the highest mountain, 1,447 feet yung pong nilalim. Actually, 41 cubic. Yung po yung pinakukompute ko po eh. Into feet, no? Kasi mag-iba. Pag sinabi kasi cubic, cube yun eh. Cube, no? So, iba yun, no? So, yun po yun. Yung siko yun eh. 41 siko. Okay? Yung lumang panukat. So, sa mga tuwid, malalim po, no? Lunod talaga yung mga malulunod. From the highest mountain yun. Hindi below the seashore. O hindi yung shoreline. Yung water level. Kundi pinakamataas na taluktok. Tama, taluktok, no? Ng bundok. No? 1,400. So, gano'ng kataas yun? Ang typical na bahay, bungalow is 9 meters. So, 9 meters is 3, 6, 9 times 3, 21 feet. No? I-divide mo yun. So, lalim po, no? Ilang story yun? How many story yung 1,400? So, ganun po kalalim, parang building from the top of the tallest mountain. Kaya po matagal bago natuyo. So, ayon sa Biblia, hinipan. So, through yung natural na pag-ihip, meaning hangin po yung nagtutuyo ng tubig at saka yung araw. So, it takes another, kung 40 days, 375 minus 40 is 335 days. No? Para matuyo. So, isang taon, no? Para matuyo. Okay. So, may mga question. Anong question nyo? Sabi kay Noah, no? Kumuha siya ng tig-pipito sa hayop na malinis. At yan, isang question niya na tig-isang pares lang. So, pitong pares, so 14 lahat yung pitong pares, pitong lalaki, pitong babae, so malinis na hayop.
At isang pares sa maduduming hayop. Okay. So, maraming tanong yan. Paano malalaman? Actually, there is a group. Yung tungkol daw sa paa, yung tungkol sa mga kinakain. Pero pag tinignan mo, ano po ako practical ang hirap naman nun. Pero, pag tinignan mo na practical side tsaka logic, ito po yung napansin ko yung category. Yung, what is the common denominator? Doon sa malinis na hayop at madumi. Biyak po kayo na. Magaling talaga yung Diyos Miski nung araw pa, may lohika po ang lahat. Kinuha niya yung tagpipitong pares sa mga hayop po na matagal mag-reproduce o manganak. Tulad po ng kabayo. Kini-consider po malinis yun dahil ang kabayo po, minsan lang sa isang taon po yung magbuntis So, halos sa 2 taon, isang beses lang siya magbubuntis. At ang inaanak lang po niyan ay isa. So, kaya 7 ang kailangan. Unlike po yung ang clean hayop o yung maduming hayop, yan po yung maraming magparami. Kuneho, yan. Yung sobrang madadami po, yung crabs, yan. Yung mga, lahat po ng maraming mag-anak, baboy. O ilan yung pinakamaraming baboy? 15 yata, kaya ng baboy Nanganak na ba ang baboy ng isa? Parang hindi, no? So, palaging marami yan mga anak. So, as you can see, may lohika. Di ba? Yung lohika, nakaupo po dyan, sa tabi-tabi. Lorika ka pala. Ala ko, lohika Okay. So, bakit kailangan ng 7? Kasi po, mabagal mag-reproduce yung mga binansagan nilang malinis na hayop. Samantalang yung binansagan ng maruming hayop, kung i-apply po, kasi bisga ko, nahirapan Ano ba yung biyak yung paa, yung ganito, yung ganon. Parang may kakapareho naman, ano yung inunguya, tapos nilalabas ulit, parang nguyain. Parang ang hirap, pero nung tinitignan ko maigi, ano yung common, may bumulong sa akin, tingnan mo kung paano sila dumami. Oo nga, kasi kung 1 taon, ang tagal nyo doon, tapos it takes another paghinto ng ulan, tsaka pag wala ng tubig, tapos bago pa silang magbukas, 21 days na naman. So, mamaya, iba naman yun, yung kalapate, tsaka yung uwak, no? So, 7 pares sa mga clean animals, yun yung mahirap manganak. It makes sense, tama? Kaya kailangan 7. Kasi yung mga maraming manganak, sa isang anakan lang nila, 7, one time lang yun. So, hindi mo kailangan ng marami kunin nun. So, kung halimbawa, yung species mo, marami kayong manganak, kayo yung maruming hayop, isang anakan mo lang doon sa Noah's Ark, 7 na. Tapos kaming species na malinis, ang tawag, ang totoong dahilan, pag nag-reproduce kami, ano ba gagawin na isang lalaking hayop at saka babaeng hayop? Maano mag-reproduce? So, biologically apply ang purpose, kaya 7 pares ng lalaki at babae para mag-reproduce. So, kami, sa loob ng 1 taon, manganganak kami ng 7 din. Ikaw, manganganak ka ng isa, dahil isa lang pares kayo, 7 din. So, pagbaba natin lahat, ang populasyon natin ay control. Galing, di ba? So, noon pa lang, meron ng population control ang Diyos sa hayop. Hindi ko alam po kung meron na po nagbasa ng Biblia na yan yung narating, Pansinin niyo po yung hayop na kasama. Mag-research naman kayo. Ang kabayo lang po, nasa clean, yung mga, mga kambing, lupa. Mga konti mga anak yan, 1, 2 lang yan yung baboy po, ilang mga anak yan. Di ba? 6, 15, 7, di ba? So, pasok. Nakuha nyo? Sabi ko, may logic ang Diyos Hindi nila nahuli yan. Huli natin yan. So, sa mga tweet, it makes sense. Ang galing ng Diyos. Magaling siya mag-compute. Para pagbaba natin, pare-pareho na tayo ng populasyon. So, kung 7 kami, plus tigit-tigisa kaming anak, pares kami, so 14, 21 kami. Kayo, dahil mabilis kayong mga anak, di ba? Kuneho, mabilis mga anak yun, more or less, sa isang anak mo, 7, sa loob ng 1 taon, 3 beses ka mga anak. Baka 21 na rin kayo. Di ba? Tama ba? Ganun din ang baboy, mabilis mga anak yan, mabilis magbuntis. At marami mga anak. Yan yun. Okay? May tanong. Malakas pa po ba kaya? Tapos ano? Malakas pa po ba kaya si Noah sa edad ng 600 years para makagawa pa ng Noah's Ark? Actually, sa tanong na yan, malakas pa ba si Noah sa edad ng 600 years
para makagawa ng Noah's Ark. Actually, kahit malakas po siya, siya po ay isang farmer. At ang isang magsasaka po ay hindi mandaragat. Lalong hindi po siya architect para makadesign ng arko na hindi lumulubog. Remember po, ang Titanic po ay architect po, marine architect po mga nag-design noon, engineer po mga nagsagawa noon sa makabagong panahon at lumubog. Sa isang biyahe na ilang araw pa lang nakakaalis, ay lumubog. Samantalang pong Noah's Ark, walang timon, walang makina, keep afloat for almost 1 year and 10 days, keep afloat no, sa tubig, daming ulan, daming alon, daming ulak sa hangin, na hindi lumulubog. Actually, yung mga scientists po ngayon, ginawa po nila yung design. Kasi nakalagay naman sa Biblia yung design. Unsinkable po, totoong unsinkable po yung Noah's Ark. Gamit yung kahoy na sinabi ng Diyos. No? So, yun po yun. Imagine ninyo yun. So, yun po yung sabi. So, sa makatwid, regardless malakas siya o mahina siya, irrelevant po yun. Ang relevance po dito may knowledge ba siya? Alam niyo po milagro ng Diyos pag sinabi sa'yo kahit hindi niyo alam. Ako po, hindi naman ako marunong mangunan. Nagugulat na lang ako, gumagaling. Nagugulat na lang ako, may nakikita ako, hindi naman dapat makita. O ang para makakita lang, instrumento ng doktor, tulad ng x-ray, di ba nga? Sabi sa akin, parang x-ray ang mata ni Anthony Vivero. O yun, sabi ni Cole. Sino yun? Yung saan? Ha? Hala. Nakalimutan. Yung si Karen. Karen Davila. Hindi yun, yung nakidnap sa Mindanao. Ses Drilon. Dulo mo ha. Parang x-ray ang mata. O, di ba? So, pag ang Diyos po nag-utos sa inyo, tuloy-tuloy yun. Naalala ko tuloy. Meron tayong dating isang kaibigan, no? Pinag-ihiling natin. Anong gagawin? Basta pagdating mo doon, alam mo nang gagawin. Dahil pag Diyos po nagsabi, hindi nyo po kailangan ng knowledge, hindi nyo kailangan ng lakas, hindi nyo kailangan ng kapangyarihan. Ang kailangan nyo lang ay maniwala at sumunod. So, huwag niyong problemahin yung 600 years old po siya. If you ina-analyze yung 600, doon pa lang mali na po yung perspective ng pagtingin ninyo. Kasi po, irrelevant po yung 600 with the knowledge. Ito pa susunod. Ilan yung gumawa ng Noah's Ark? Ilan ba yung tumulong sa kanya? Kasi kung ako tutulong sa kanya, dapat kasama ako sa loob. So, dapat, hindi siya tinulungan. Actually, it takes Noah, sabi sa mga, sa pag-study, it takes Noah, tsaka yung mga anak niya, ng mga 5 years bago matapos yung barko. Assuming, may mga special tools sila na para maiangat, yung mga log, yung mga kahoy. So, assuming. So, may mga kwento kasi inspired by God, helped by angels and all possible spirits na pwedeng tumulong. So kaya yung 600 years old, malakas pa ba si Noah? Kung si Abraham nga katanda ng anak pa, tsaka si Zacarias di ba? Katanda-tanda na, nakabuntis pa There is no impossible when God says so. Okay? Yun po yun. Kaya mali yung perspektiba po na tingnan natin, yung edad ni Noah. Yan. Ako nga po, hindi naman ako mabait. Di ba? Naging healer ako, kaya takang-taka sila. Kahapon nga po, nagulat ako. One major business transaction, nag-iisip ako kung paano ko ipupus kasi first time. Tapos, we're talking about maraming numero, no? Pagkakita sa akin, ay, kilala kita, ha? Ako po, kilala kita. Ikaw yung nanggagamot ko. Pasyente mo ako. May bukol ako, gumaling, 2 gamutan lang. Actually, natapos ko yung usapan, hindi ko siya matandaan Pero alam kong pasyente ko siya, alam niyo kung bakit. Sinabihan mo ako, chismosa ako. Ay, ako nga po yun, ako lang po ang pinakawalang yung healer sa buong mundo na magsasabi sa inyo kung ano. Yan yun. So, when God says so, you do this. Believe on that. You don't need strength. You don't need yung financial support. You don't need anything. You just have to believe and follow. Then,
God will do everything. God at work. Yan. Okay? Oh, sige. Totoo po ba na kaya hindi kumakain ng baboy ang mga Islam ay dahil po sa pangyayari ng Noah's Ark? Kasi bumabagyo na, nagtatalik pa ang mga baboy. Okay. Hindi lang po ang baboy ang nagtatalik. Miski po yung mga anak ni Noah, nagtatalik. Malamang pati si Noah, nagtatalik pa rin yun. Kayo nga nakakulong sa loob ng Noah ng isang arko, isang taon. Kayo nga naka-quarantine ngayon, isang taon na eh. Ilang beses na kayo nagtalik. Oh, tama po ba? So, irrelevant again yung that hindi lang, definitely nagtalik po sila. The purpose of making a pairing. Ganito po yan eh. Ganito yan, bigyan ko po kayo ng pinagdala po siya ng pagkain. Yung pagkain, mga buto, mga prutas, mga not for their consumption alone, but para tumubo. Tapos yung mga hayop, hindi po sila namumroblema sa pagkain kasi yung mga itlog ng manok, itlog ng so kinakain nila yon. So, hindi naman po sila maging itlog, hindi naman po sila magkakatay ng kung wala po pagtatalik. Hindi po yun ang baboy, hindi po yun. Hindi po natin kailangan, ngayon sa mga bagong panahon, hindi po natin kailangan basihan po, yung baboy ba, bakit marumi tayo kainin ng iba, tulad ng mga Islam. Sa Biblia, si Kristo po, lahat ng demonyo pinapunta niya sa baboy. Doon pa lang. Pero hindi po yun. Ang baboy kasi isang napakarumi dahil yung nga po yung sinabi nung panahon ni Moises. Batas po ni Moises yun tsaka ni Abraham. Yung paa po niya, tsaka yung daway ng pagkain niya, yung madumi siya, kasama po siya sa unclean. At kasama lang po sa malinis, yung mga tupa, yan, yung mga kambing, yung kabayo, yung mga camel, yan lang po yung malilinis dahil din po sa Pero pag tinignan mo, by logic, ito nga yung matatagal mga anak. Yan yun. Yun po yun. Tingnan nyo, bagong nyo po yan. Trivia. Okay? So, hindi po yun ang dahilan bakit di po sila, dahil nagtalik sila sa di dapat lahat ng hayop, hindi kakainin. Kasi nagtalik po sila lahat, sigurado tayo. Nag-reproduce po sila bago sila bumaba. Meron na po silang, anong tawag dito, ipapanganak o naipanganak na. Okay? Kasi ang kabayo, 12 months po magbuntis. 12 months magbuntis. So, kung we're talking about 1 year and 10 months, 10 days plus 21 mula nung pagkawala ng ibon, ng uwak at saka, raven. Wala pa, hindi pa nabasa yan. Mamaya pa pala yun sa 8. So, sa mga tweet, nagtalik ba yung baboy? Yes. Nagtalik ba yung ibang hayop? Yes. Kung yung ba ang dahilan, hindi po. May iba pong dahilan. Dahil batas po kay Moises. Kay Moises pa lang, kung ano po yung maduming hayop at malinis na hayop. Okay, panahon pa po ni Moises. Nag-i-exist pa rin ba ang remain ng Noah's Ark? Nakalagay naman po sa susunod na chapter kung saan po mamaya ko po sabihin. Okay? So, basa tayo. Thank you. Lagyan mo ng post chapter. Okay? Sige, basa. Genesis chapter 8. At naalala ng Diyos si Noah at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan. At nagpahihip ang Diyos ng isang hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. Natakpan din ang mga bukal ng kalaliman at ang mga bungawan ng langit at napigil ang ulan sa langit. At humupang patuloy ang tubig sa lupa. At kumati ang tubig pagkaraan ng 150 araw. At sumadsad ang sasakyan ng 7 buwan, ng 17 araw ng buwan, sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. At ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa 10 buwan. Nang 10 buwan ng unang araw ng buwan, ay nakita ang mga taluktok ng mga bundok. At nangyari, pagkaraan ng 40 araw na binuksan
sasakyan na kanyang ginawa. At siya ay nagpalipad ng isang uwak. At ito'y nagparoon pa rito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. At nagpalipad siya ng isang kalapati upang tignan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Datapwat hindi nakasumpong ang kalapati ng madapuan ng talampakan ng kanyang paa sa natuyo. Talampakan ng kanyang paa at nagbalik sa kanyang sasakyan sapagkat ang tubig ay nasa ibabaw pa ng buong lupa. At iniunat ang kanyang kamay at hinawakan at ipinasok niya sa sasakyan. At naghintay pa ng muling 7 araw. At muling pinalipad ang kalapati sa labas ng sasakyan. At ang kalapati ay nagbalik sa kanya ng dahong hapon. At narito't may dalang isang dahong sariwa ng olivo sa tuka. Sa gayon ay naunawa ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa. At naghintay pang muli ng siya ng 7 araw. At pinalipad ang kalapati at hindi na muling nagbalik pa sa kanya. At nangyari ng taong ika-601 ng unang buwan, ng unang araw ng buwan ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa. At inalis ni Noe ang takip ng sasakyan at tuminaw siya. At narito't ang ibabaw ng lupa ay tuyo. At ng 2 buwan ng ika-27 araw ng buwan ay natuyo ang lupa. At nagsalita ang Diyos kay Noe na sinabi, lumusad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa, at ang iyong mga anak, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Ilabas mo kasama mo ang bawat may buhay na kasama mo sa lahat ng laman, at ang mga ibon, at ang mga hayop, at ang mga bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa, upang magsipanganak ng sagana sa lupa, at magpala-anak mo, at mga sidanig sa ibabaw ng lupa. At lumunsad si Noe, at ang kanyang mga anak, at ang mga kanyang asawa, at ang mga asawa ng kanyang mga anak na kasama niya. Ang bawat hayop, bawat umuusad, at bawat ibon, anumang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, nangagsinunsad sa sasakyan. At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon, at kumuha sa lahat ng malinis na hayop, at sa lahat ng malinis na ibon, at nag-alay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy. At nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata, ni hindi ko na muling nilipulin pa ang lahat na nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Samantalang ang lupa ay lumalag, ay hindi maglilikad ang paghasik ng pag-aan at pag-aani, at ang lamig at init, at ang tag-araw at tag-inaw, at ang araw at gabi. Ito ang salita ng Diyos. Salamat po, Miss Crystal. Okay. So, nag-exist pa ba ang remains ng Noah's Ark? Yan ang tanong. Sabi po sa Biblia, humimpil po yan sa bundok ng Ararat. Ngayon po, yun po yung Mount Ararat, no? So, hindi Arayat, Pampanga po yun, Ararat. Somewhere sa Himalayas yan, no? So, sabi, may mga nakakita na daw yung remain, pero dahil sa sobrang tagal, hindi na po yung barko mismo, parang yung outline lang. So, wow. Parang yung outline lang nung bundok, anong barko o nung arko, no? So, nandoon. Kasi sobrang tagal na po from that period, no? So, kanina meron din comment
So mali daw po pala yung sinabi ng kaibigan niyang Islam. Ganito po yun. Not all Catholics, not even born again of Christians whatsoever, knowledgeable sa istorya po ng totoo sa mga bagay-bagay po ng katotohanan, especially pagdating sa Biblia o Quran. Yun po yung totoo. Just the same. Ordinary things, marami po, miski ako po, may mga bagay ako hindi alam, ganun din po yun. So ang istorya po talaga sa baboy po is dahil po yun sa batas ni Moises pa lang. Hindi po dahil sa Noah's Ark. May mali na nga po doon eh. Yung pagtatalik po. Definitely nagtalik. At saka remember, ilan tao ang sakay ng Noah's Ark? Ilan? Anybody from here o kaya doon? Ilan? Mali. Yeah. Ilan ang anak? Ilan ang sakay? Bilang. 4 yung anak niya. 3 may asawa. Si Noah at saka yung asawa niya. So, Siyam. Yan yun. Yung isa walang asawa eh. Yun yung ang kawawa, walang partner. Kasi bata pa. Yan. Okay. So, yun yun. So, alam may pagtatalig na nangyari doon. Kasi nabuntis na nga yung isa eh. Di ba? Okay. So, ayun yung tawag dito. Kaya lang, nga, di ba, may kwentong, side kwento na nagalit si Noah kasi dapat walang magtatalik bilang pag-aayuno nila. Anyway, iba yun. So, ano unang ginawa ni hindi pa muna. So, palagi may polarity yan. Lalaki, babae, malinis at madumi. Yan, hindi nyo ba napansin? O, ito ngayon, kung kinuha yung uwak, pinakawalan yung uwak, hindi siya bumalik hanggang matuyo yung lupa. So, bakit kaya? Yan. May haka-haka, pero hindi po nakasulat sa Biblia. Yung uwak, hindi po bumalik. Nakakadapo po yan kasi pwede yan mangingain o kainin yung mga patay na hayop at tao. Yung nabubulok. Yan. So, after 7 days, after 7 days po, pinakawalan naman niya yung kalapate. Okay. So, bumalik yung kalapate dahil ito po yung totoong istorya niya na miski yung prehistoric pa po ng mga galyon, pag naliligaw yung mga mandaraga, nagpapakawala po ng ibon yan. Nagpapakawala ng ibon. Naliligaw sila, wala silang kompas, wala lahat. Nagpapakawala ng ibon po yan. Tradition po talaga yan. Pag yung ibon po bumalik, ibig sabihin po, walang malapit na lupa. Pero pag yung ibon po hindi na bumalik, ibig sabihin po nun, meron ng kalupaan sa malapit. Doon po nasaan yung barko nila. So yung po yung tradisyon talaga ng mga nagbabarko. Yun. So, ang kalapati po kasi hindi kumakain ng bulok na karne. At saka karne, hindi siya kumakain. Ang kinakain lang niya is yung mga prutas o ano. So after pinakawalan niya, bumalik. So, ibig sabihin, puro tubig pa, hindi pa pwede bumaba. So, 7 days, pinakawalan yung uwak, 7 days, pinakawalan muli yung kalapate. Bumalik na merong dahon ng oliba. Okay? So, dun po. So, napatunayan na natuyo na at sumisibol na yung And, nagantay pa uli siya ng 7 days or 21 days bago sila lumabas. Ayan. Tuyo na. So, meaning, hindi na sila malalandslide or whatsoever. So, nag-antay siya talaga. Yung patience, grabe, So, uwak at saka kalapate, may istorya na naman, di ba? Polarity na naman. Puti yung kalapate, simbolo ng Holy Spirit, simbolo ng gamit ng Diyos, ng kapayapaan. Ang uwak ay simbolo po ng mga mangkukulam, ibon ng mangkukulam, vampira, Dracula, at mga demonyo. So, raven, uwak, sa Tagalog. So, polarity na naman po yun. At again, hindi sumusunod, kundi yung sarili niya ang mahalaga. Ang mahalaga, pakialam ko sa utos mo, marami akong kakainin, mangingingain na ako. Hindi na ako babalik, bahala ka sa buhay mo. So, hindi katulad ng kalapate, kasi after 21 days, so 7 days, pinakawalan yung uwak. 7 days, pinakawalan yung kalapate. On the third 7 days, nung pinakawalan yung kalapate, nagantay siya ng 7 days na hindi na bumalik yung kalapate. Ibig sabihin nun,
may kakainin na siya, pwede nang bumaba. So, yun yung sign na hinanap niya. So, it takes 21 days. Okay? So, sa mga twin, polarity na naman. Okay. So, ngayon, lumaya na sila. Parang lumaya, parang nakulong, no? Parang tayo, quarantine. Okay. So, napakawalan na sila. Kaya lang tayo, after 1 year, quarantine na naman, ano? Tigas kasi ng mga ulo, eh. Okay. So, pinakawalan. Anong unang-unang ginawa ni Noe? Ano? Ang unang-unang ginawa niya is gumawa ng dambana sa Panginoon at nag-aalay para magpasalamat. At naamoy ng Diyos yun, kinalugod ng Diyos yun, yung po yung sabihin ko. Yan. Ako po ay nag-iimbita sa mga aking mga kasama, mag-aalay tayo sa Panginoon kasi po may maganda pong mangyayari sa atin. Ngayon, wala pa, mag-aalay na tayo for Thanksgiving. Okay? So, sa meeting na lang natin bukas ko sasabihin kung paano. Okay? Kasi kailangan ko po kayo dahil lahat naman tayo ay makikinabang, no? So, ngayon pa lang, kasi opportunity pa lang at pangako pa lang, i-claim na natin yan. Yan, gano'n. Okay. So, sa mga tweet, gano'n po yung dapat gagawain natin lahat. In everything na magandang mangyari sa atin, we thank God. We offer something. Sa makabagong panahon, iba na yung klase ng offering, no? Hindi na gano'n, hindi nagagawa ng dambana, hindi nagagawa ng alay, magsusunog ng hayop, hindi na. Though kami po from time to time, from mga special, para may ritual pa rin po kami gano'n para sa Panginoon. Pero ngayon po, anong tawag dito? Mag-aalay pa rin kami for Thanksgiving, for the opportunity. Okay? So, and recognizing, no, at saka yung being grateful sa Diyos. Yan yun. So, nag-aalay siya, no? Pinakawalan na lahat, pares-pares, at ang inutusan nga silang lahat na maging pala-anakin. Ayun. So, yun. Bakit po, no, matagal ang buhay ng tao, compare na, oh? Hindi ka nagbabos, ha? Yeah, tanong. Bakit pa noon matatagal ang buhay ng mga tao compare niya na bibihira umabot sa 100 years? Okay. Noon po kasi, wala pong stress, no? Sabihin natin pareho yung kalendaryo ginagamit tsaka yung oras. So, i-assume po natin yun. Ganito na lang po yun. Yung buhay po ng lamok, no? May buhay din po yun at buhay ng langaw ay magkaiba. No? And compared dito sa insektong to, yung buhay ng kalabaw ay magkaiba. Yung buhay ng tao magkaiba. So, different species, same calendar, magkakaiba po yung buhay. Okay. So, again, nung unang panahon po, no, ang tao po, ayon sa Biblia, mahaba ang buhay. Bakit? Wala po tayong stress. Wala tayong stress. Maniwala po kayo. Wala tayong stress, walang pollution, dahil wala pa namang gumagamit ng gasolina. So, walang pollution. No? Siguro, pinaka-pollution lang nun yung utot ng tao. No? So, tapos, walang pollution. Ang mga pagkain ay sariwa, hindi pa uso fertilizer kasi hindi man nalalason pa yung mga lupa ng araw. Okay? So, yun po yun. So, haba ba ang buhay natin? Huwag na tayong umiba. Ang tao po na 100 taon sa probinsya ay hindi na po makikita sa syudad. Dahil po yung mga nasa syudad, pag-abutin ka, si Tita Herwin nga, no? Talagang may anting-anting yun. Kamag-anak ko yan, 88 na eh. Ang lakas-lakas pa eh. So, ngayon, sa may syudad, dahil nga stress, sabi ko nga sa kanya, huwag ka may stress. Kaya Tita Hermie, huwag ka malulungkot. Palagi ka dapat masaya. Haba ang buhay. Yan yun. Kaya ako nga, sa totoo lang at this young age, naghahanap na po ako ng retirement place ko kung saan pwede ako pupunta. Ang tanong na lang, sino yung kasama ko doon? Yan. Okay? Yan. Inaurasan na tayo ni Direk. Okay. Hindi ko nalilipulin pa ang lahat na nabubuhay na gaya na aking ginawa. Ibig sabihin na may pagsisisi ang Panginoon sa naging aksyon niya. Pangit ang basa mo eh. Ganito ang pagbasa dyan. Hindi ko na lilipunin pa. Kasi Diyos yun eh, di ba? Dapat ibaboses. Hindi ko na lilipunin pa ang lahat ng nabubuhay na kaya ng aking ginawa. Yun ang sabi niya eh. So ngayon, ang tanong, ibig sabihin, may pagsisisi ang Panginoon sa naging aksyon niya. Okay, hindi po. Ang ibig po sabihin nun, after nag-alay po si Noah ng kanyang pasasalamat, gratitude and everything, yun po yung kapalit
ng pag-aalay po ni Noah. Nauna po yun eh. Hindi po siya nagsisisi, kundi dahil po sa pasasalamat na ginawa ni Noah at nabuhay siya. At ang susunod na lipi ay manggagaling kay Noah. Pinangako niya po sa lipi ni Noah, sila na lang ang natira eh. Ayon sa istorya, ay hindi niya lilipunin. Dahil po si Noah, ang kanyang lahi, ay marunong magpasalamat sa anumang biyaya, pagkakataon at oportunidad na binigay ng Panginoon. Yun po yung maraming kulang sa atin ngayon, panahon. Hindi po tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Paano ba magpasalamat? Sino susunugin mo? Asawa mo ba? Huwag naman, makukulong ka. Sino? Yung kapitbahay mo? Hindi rin. O hayop. Sa makabagong panahon, nung dumating na po si Kristo, sabi niya, kung ano yung ginawa mo sa iba kong kapatid, ginawa mo sa akin. O yun po yung reference. So, ibig sabihin po, we do something for the greater good of man. No? To glorify, no? To glorify God. Not to glorify yourself or somebody else, but God. No? Ako po, lahat po na nangyayari sa akin, God at word po yun, kasi hindi ko mga inaasahan yun. So, yun po yung kaibahan. After, kaya nga po napaka-importante nun eh, hindi tinitake nila yun. After ng pagkababa ni Noah, gumawa siya ng dambana para sa Panginoon at nag-alay siya. Anong sagot? Naamoy ng Diyos ang aroma, ang bango, ang scent ng kanyang inalay. At kanyang sinabi, mula ngayon, hindi ko na lilipunin. Di ba? So, nagsisi ba siya? Hindi. Natuwa siya dahil si Noah ay nagpasalamat dahil they survived that flood. At inatribute ni Noah ang kanyang pagkakaligtas sa buong ng kanyang pamilya sa Diyos. Magkaiba po yun. Kahit kailan po ang Diyos po, hindi po yan bobo gagawa ng isang bagay na pagsisisihan niya. Diyos nga eh. Doon sa premise po ng tanong na yon, hindi na siya Diyos. Hindi na po siya Diyos. Pangkaraniwan na lang yan. Ako, nagsisisi ako sa maraming bagay na nagawa ko at nasabi ko, malamang kayo din eh. Hindi kasi tayo Diyos. Pero ang Diyos po, perfecto yun eh. That pagsisisi is a sign of imperfection. And God cannot be wrong. Hindi po siya magsisisi. Kaya nga po, napaka-importante na binabasa po by the chapter, hindi by the verse. Tingnan niyo po yung tanong na yun. Binasa yun by the verse. Pakihanap nga ate, yung sinasabi ko, nung bumaba si Noah, gumawa siya ng dampana. O, di ba? Sabi mo, chapter 8, parang taon-taka ka. Ay, hindi mabuksan, no? Pindot-pindotin mo, pa hindi, hampas mo yun. Okay. So nakita niyo po na napaka-importante, we read Bible by the chapter. Kung kukunin mo lang yan, yun nga ang interpretasyon nyo, nagsisi ang Diyos. Yung interpretasyon nyo na imperfecto po ang Diyos, nagkakamali siya, imposible yun. God is all perfect. Sige. Genesis chapter... Uulit ka sa 1? Sige. Genesis chapter 8, verse 21. Okay. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy. Hindi, yung pagbaba niya muna. At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon at kumuha sa lahat na malinis na hayop at sa lahat na malinis na ibon at nag-alay ng mga handog na susunodin sa ibabaw ng dambana. Okay, tapos? At sinamyo ng Panginoon ng masarap na amoy. Bango! At nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata, ni hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat na nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Okay. Naggawa muna siya ng dambana, kumuha siya ng bawat isang klase ng malinis na hayop at inalay niya pinatong niya sa apoy na may dambana
At dambana na may apoy, baliktad. Sorry. Okay na niya, perfection. Inalay niya sa dambana na inapuyan niya at bawat hayop at nasamyo ng Diyos. Amoy barbecue. Parang gano'n, di ba? Yun naman yung amoy eh. Di ba? Sabi ng Diyos sa sarili niya. Kanina sinabi, sa sarili niya. Hindi ko nalilipunin pa ang lahat na nabubuhay dahil mula pagkabata naman, yan na talaga kayo eh. So tinanggap niya yung katotohanan, pero dahil nga nagpasalamat si Moises, hindi dahil nagsisi siya. Ba't mo siya magsisisi? Sinabi na nga niya, liwa-liwanag, may premise eh. Dahil mula namang pagkabata eh, siraulo kayo lahat. Masama talaga kayo. Anong gagawin natin? Hindi ko na lang kayo lilipunin dahil may Moises, may Noah. O, nakita niyo po? Pag kinuha mo lang yung hindi ko na kayo lilipunin, sinabi ko sa sarili ko, may pagsisisi. Tapos pinutol mo na doon. Hindi mo na binasa yung may masama. Ang mga tao kasi ay mula pagkabata ay masama. Pero dahil binasa mo ng buo, alam mo yung paghihirap na inabot ni Noah at 10 ng pamilya niya, at nung paglaya, ang unang ginawa niya, gumawa ng dambana, nagpasalamat sa Diyos. At naamoy ng Diyos, amoy barbecue. Amoy lechong baka, amoy lechong tupa. Inalay niya yung anak ng tupa. O, di ba? Ay, dahil verse lang kinuha, hindi ko nalilipun. Nagsisisi ba ang Diyos? Sasabihin mo, nagsisisi, di ba? Tingnan mo. Mali, hindi siya nagsisi. Natuwa siya kay Noah at bilang kapalit ng pag-aalay ni Noah at pasasalamat, ito ang premyo mo. Kahit kayo na tao mula pagkabata ay sadyang masama, tarantado, sensya na po ha. Totoo naman kasi, yun talaga yung word eh. Hindi ko na kayo lilipunin. Katulad ng ginawa ko. Lahat na nabubuhay, hindi ko na lilipunin. Naintindihan niyo? Pag chapter by chapter, magiging tama po pananaw niyo sa buhay. Bigyan niyo po ng isang simpleng bagay po ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi tao. Ang Diyos po ay perpekto, ang tao po ay hindi. Hindi po siya pwede magkamali, ang tao po ay nagkakamali. Malaki po ang pagkakaiba noon. Kailangan lang po basahin natin by the chapter or else you will be lost. Mag-iiba ang interpretasyon ayon sa gusto nung nagsasalita. Ang interpretasyon na po, ang pagkasaysay, ang pagkakwento na po sa aral ng Diyos ay hindi na po aral ng Diyos, kundi aral na niya. Kung yun po gagamitin natin, nagsisisi ba Diyos, ito patutunayan ko sa'yo. Hindi ko na sila lilipunin. Nakapanood nga ako niyan parang sa yung storybook, yung at bilang nakita niya mali, nagawa ng rainbow, parang palatandaan, it's a sign ng pangako ng Diyos na hindi nalilipunin, na parang nagsising, mali! Mali! Ha? Rainbow? Connection? Ano yung 8:19? Yun nga, yung binasa niya. Yun na yun. Ha? Ano nga? Basahin daw 8:19. Ang bawat hayop, bawat umuusad, at bawat ibon, anumang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ayon sa kanya-kanyang angkat, ay nangagsilunsad sa sasakyan. Nagsibaba. Ano ibig sabihin nun? Anong tanong? Yung bawat hayop bumaba na. Yun lang. Walang tanong? Ano sinasabi? Comment. Ano nga yung comment? Yung mga binasa nga. So ano ang comment? Wala lang yung bawat hayop lahat. Bumaba lang. So anong problema? Wala lang. Hindi po importante yun. Ito importante kasi po ang tanong ibig bang sabihin, maganda po yung tanong. Kung sino po yung nagtanong yan, ang laki po na natutunan ng lahat. At salamat po sa inyo. Kaya ito po yung pinakamaingat po sinasabi. Basahin ang Biblia by the chapter or you will be totally lost together with those na tuturo sa inyo
ng sarili niya. Hindi po mali yun, hindi pangit yun. Pero ang problema po, hindi niyo pwedeng sabihin, yun ang gusto at yun ang kaisipan at damdamin ng Panginoon. Kasi po, hindi rin po bobo ang Diyos. Di sana po ginawa niya by the verse na gusto natin. Hindi po by the chapter and verse na gusto niya. Tama ba? Yan po yun. Pwede ba yung nauna kang nagtrabaho bago ka pinanganak, bago ka nag-grade 1, bago ka nag-aral? Okay. Pero kung meron po kayo, gusto niyo po, hindi naman debate. Pakinggan ko lang po kayo, pwede ko kayong invite, maganda po yun. Pero di po ba sa Genesis 6 nagsisi ang Diyos na Genesis 6 verse 6 to 7? Balik na naman tayo sa 6, 7, 8 na nga tayo. Sige, daanan mo lang yung 6 to ano, balik, ganun mo, paano? Chapter 6 po. Oo nga, babalikan mo, bigyan mo sa akin. Babasahin natin yun. Queenie. 6 to 7, Genesis 6. Tapos na po tayo, pero pagbibigyan lang po natin. At Hindi ko rin po memoryado sa totoo lang. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nilumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ng hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa Balik ka ibabaw. sa unahan. Sa 1. At nangyari nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at nang magkaanak ang mga babae, na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, at sila ay nangagsipuha ng kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya may laman, gayon ay magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Ang mga higantes ay nasa lupa ng mga araw na yaon, at pagkatapos din naman ng makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao, at mga kaanak sila sa kanila. Ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking bantog. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parata. Asa yung 6, 7? At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nilumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa lupa. Okay, tapusin natin ha. Isang buong chapter po halos yun ha. Balik tayo dun sa taas, no? Ha? Kasi Genesis chapter 6, tawid kagad kayo ng 6 to 7. Hindi mo pwede magkaroon ng 6 to 7 nang walang Genesis 6:1, Genesis 2, Genesis 3 and 4. What you're talking about is the Nephilim. Yung anak ng mga anghel ng Diyos at anak ng babaeng tao. Nagkaroon po sila ng mixing ng creation. Nagkaroon po sila. Kasi po, basahin natin yung buo, no? Nag-asawa ang mga anghel ng Diyos sa anak ng babaeng anak ng tao. At nagkaroon ng mga anak na higante. Nephilim po yun. Yun yung mga freak. At naghari sila sa mundo, naging bantog sila. So they ruled yung mundo. Sila po ang naghari. Yung freak creation by the mixing, kasi natuwa yung mga actually, ayan yung mga tinatawag na anghel, yung tagabantay dapat ng tao. Sila yung tinatawag na watcher.
nakita nila maganda yung anak ng tao. Nagkaroon ng mixed breeding. So read chapter 6 po ng buo. Yung po yung tinutukoy dito. Kasi ano po yung ang pagkakabaybay po doon is tao ang tawag. Pero tao po bang matatawag po yung freak, yung tulad ng Nephilim, yung mga gigantes? Kaya magmula po noon, yun po yung nilipol, yun yung pagsisisi na sinasabi, hindi po niya kagagawan. Hindi po niya kagagawan. Kaninong kagagawan po yun? Kagagawan po ng mixture ng anghel at ng tao. Supposedly, yung mga anghel po ay meron pong role. Yung anghel to watch them. Pero natuwa sila, inasawa nila. Just the same as Lucifer. Having all the power and knowledge and being the best principales, naisip niyang labanan ng Diyos. May free will din po sila. So meaning, ang nilipol doon, ang ginamit na word ay tao, pero kung babasahin niyo po the whole chapter from 1, bago po dumating sa 6 and 7, we're talking about the Nephilim, which is yung mga higantes na naging bantog. They rule the world. Basahin niyo po yun. Okay? Iba po kasi pag kinuha niyo lang po yung kapra-kapraso eh. Basahin niyo yung the whole chapter. Ako po hindi ko memoryado yun eh. Pero I go with the simple principle. May dahilan niya, balikan natin yung unahan. O tapusin natin hanggang dulo. So malalaman niyo po yung buong istorya. Yung po yun. Try niyo lang po. Kung sino man po yung nagtanong po, Sir o Ma'am, grateful po ako, nagpapasalamat po ako kasi gumaganda po yung usapan. You just open your mind, your heart. Baka naman po tama ako at nadagdagan po yung karunungan natin o yung sa tanong naman po ninyo, maaaring tama po kayo pero it's up to us sa mga nakikinig po kung tatanggapin natin. Yun po yun. Okay? Kasi po, yung titulo pong tao tao nga po pero naririnig ko tinatawag hayop ka, demonyo ka, o di ba? Di po ba naawa ang Diyos sa mga namatay na mga tao sa kasagsagan ng baha? Yan po, hindi ko po mauunawaan po yan kung naawaan ng Diyos sa mga namatay na tao. Siguro po, being knowing the most merciful, I think He did. Kasi po, sabi ko nga, kung ako po may magandang traits, maawain ako. Ang Diyos po baka million times na maawain. Yun po yun. So, anyway, yung death naman po, yung namatay, that po is something that we will all endure. Tagdaanan po natin yung kamatayan na yan. Natural po yan. Kung paano po tayo mamamatay, masasagasaan, malulunod, masusunog, atakihin sa pagtulog, makukovid. Sa tingin ko po, it is just natural. Nagkataon lang na sabay-sabay sila sa baha. Pero ang kamatayan po isang bagay na siguradong mangyayari sa atin po. So, afterthought, it is something na ginawa lang ng Diyos ng sabay-sabay. No, pero sabi ko nga kung naawa, I think yes din. Kasi ako, kung meron akong awa sa puso ko, malamang meron din yung Diyos. Pero afterthought, lahat naman tayo ay mamamatay. Okay? So it is a normal thing. Yan. Dahil po kumain si Eva at si Adan ng puno ng, bunga ng puno ng mali at kasalanan, mali at tama. Ayan. The tree of knowledge of good and bad. Yan. Hindi nila kinain yung puno ng buhay. Okay? So, overtime na po tayo. Sir, yung mga nagtanong, ma'am, thank you po ng thank you. Ang gaganda po ng tanong ninyo. Join nyo po kami palagi, no? Maybe we will learn. Just in case po, no? Gusto nyo po mag-guest para po maturuan kami. Hindi po namin kayo didebate. It will be a open topic. Wala pong debate. Lahat nyo lang po yung gusto nyo. Okay lang naman po, di tayo, may oras naman tayo, kaya ma-maximize natin yun. At bilang guest, pagbibigyan namin kayo, we will respect you. No? Sabi ko nga po, kahit anong knowledge, sana huwag mag-guest sa atin yung Church of Satan, ano? Pero if ever gusto nila, i-guess ko para mapakinggan natin, ano ba yung punto nila? Not to debate with them, but to learn. No? Paano nag-arrive sa ganyang paniniwala? So, para maintindihan natin, di ba? Ganun din po yun. As you can see, we guested na po mga Islam o kapatid brother Muslim, no? Of course, may konting talakayan pero walang debate. Napakaganda po. Just the same as tayo po na invited. Ako po'y naniniwala, iba-iba po paniniwala natin. At lahat po ng bagay, as long as hindi tayo nagkakasakitan, maganda po yun. Kasi po lahat po ng paniniwala ay makakadagdag ng talino sa bawat isa sa atin. Hindi po yan makakabawas. Ang magiging problema lang po, pag sinara natin ang ating isip at puso sa paniniwala ng bawat isa,
doon po magkakaproblema. Kasi hindi na po natin pakikinggan. Bagkos magsasalita na lang tayo na magsasalita, believing that we are right. Ang tawag nga natin is yung talagang gospel truth na ba yun? Yun na ba yung talagang katotohanan? Without even thinking yung mga bagay-bagay sa paligid. Mami Hermie, thank you sa biko. May ang hipon, kinahain ko na. Wala na ako punan. Salamat, Tita Hermie, sa biko. Minarienda ko naman yun. Actually, sabay ko nang ginawa yun. Kasi no rice po ako. I lost na 8 kilos as of today. So, kung di nyo napapansin, sexy na tayo. Si Angie naman po, I lost 20 kilos. At she lost his name, her name. Hindi ko na alam kung lalaki ka o babae. So, paalam na tayo, any last word? So, ayun lang po. Every opportunity, every success, huwag po natin makakalimutan magpasalamat sa Panginoon. Oh, ganun din po ako. Ako po yung nagpapasalamat sa nag-join, especially po sa mga nagtanong. Very critical yung tanong nyo. May sense po yung tanong nyo. Napakaganda, nagpapasalamat po ako sa inyo. Padala po kayo ng Panginoon. No? Sana po binuksan lang natin ang ating mga isip. Kasi po, ang premise ko po ay we read the Bible by the chapter. And we will learn differently kaysa doon sa paniniwala na verse lang ang kinuha natin. With that, salamat po ng marami. Ako nagpapasalamat ng sa Diyos, sa inyo. Sana po bigyan tayo muli ng Panginoon ng buhay na mahaba para lahat tayo ay makapagpalitan ng mga puro-puro paniniwala. Ganun din po ako kasi kung maka-COVID tayo at mautas tayo bukas, mamaya, wala na tayong AGT. May AGT man, wala na nakikinig dahil nautas na tayong lahat. With that, araw-araw po tayo magpasalamat dahil meron po tayong pandemya. Sarap po pakiusap po, makinig naman po kayo sa gobyerno. Huwag na kayo lumabas. Tama man ng mali ang gobyerno. Ako po, ay guarantee yun, hindi po ako naniniwala sa lahat ng sinasabi ng gobyerno. Minsan po wala nang sentido kumon, pero I always follow the government. Kasi po, without the government, then we will be in total chaos. Tandaan niyo po yun. Hindi po sila perfecto dahil tao po sila. Mali po yung kanilang desisyon, marami po yun. Walang sentido kumon yung kanilang dahilan. Pero, kinakailangan sumunod tayo. Mali man sila o tama, masakit man o hindi, kaysa po, mga matay tayong lahat. Yun lang po, magandang gabi po at pagpalain tayong lahat. Bye!